Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Habadis at shoutout kay Danilo Warmar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi kailangan ng Aaron na sumagot ang matandang kasambahay, dahil sa kanyang mga mata, nakuha na niya ang sagot na kailangan niya. Walang iba kundi sina Zoyaner at Zia Wei ang nakipagkompetensya para mag-recruit ng mga kamag-anak. Hinding-hindi hahayaan ng Aaron na mangyari ito. Mas kilala niya ang pagkatao ni Zia Wei kaysa kanino man. Siya ang anak ng Phoenix. Paano niya ito basta-basta may hahatid sa iba? Ito ay may kaugnayan sa Nirvana Rebirth ng pamilya Phoenix. Tumakbo si Zia at binigay ang kapatid sa sarili. Paano niya hahayaan si Zia Wei na magpakasal sa iba ng basta-basta? Kahit na wala kang kapalaran sa kanya, ang taong magpapakasal sa kanya ay dapat na aprubahan ni Zia Wei dito. Sa pag-iisip ng mga ito, mas nakaramdam ng pag-aalala si Aaron, at bumibilis din ang kanyang lakad patungo sa maingay na lugar. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Zia Wei, ngunit bago pa man maging magaan ang isip ni Zia Wei, talagang imposible para sa kanya na makisali sa kompetisyon ng multo upang mag-recruit ng mga kamag-anak. Makalipas ang ilang minuto, tumawid si Aaron sa buong bulwagan sa likod at nagmamadaling pumunta sa pangunahing bulwagan ng tirahan ng master ng lungsod. Tulad ng maraming mga bahay ng Panginoon ng lungsod, mayroon pa ring isang walang laman na bulwagan sa harap ng bulwagan ng Panginoon ng lungsod, na hindi lamang maipapakita ang prestihiyo ng pangunahing bulwagan, kundi isang lugar ng pagsasanay para sa mga sundalo ng Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, sa lugar ng pagsasanay sa oras na ito, ang lupa, na maaaring tumanggap ng halos 10,000 sundalo, ay sapilitang dinudumog ng mga tao, na hindi mailalarawan na puno ng mga tao. Napatingin si Aaron sa mga taong nasa harapan niya. Gusto niyang sumugod sa karamihan, ngunit nalaman niyang masyadong masikip. Sa tuwing sisingilan si Aaron, halos wala pang kalahating metro ang layo niya sa outer layer ng crowd, kaya diretso siyang tumalbog palabas. Ngunit nang hindi na hinintay ang tugon ni Aaron, parami ng paraming tao ang bumuhos sa kanyang likuran na tuluyang hamarang sa kanyang daan pabalik. Hoy, hindi ko inaasahan na si Lord Zhou, na dapat mahulog sa lungsod, ay may kapatid na babae. Wala akong masyadong narinig tungkol dito. Hindi totoo yan. Palagi kong iniisip na si Lord Zhou ay isang babae lamang na pinalayas. Saan ko ba iyon may isip? Sa katunayan, lumabas siya kasama ang isang kapatid na babae. Gayunpaman, tinatayang hindi magandang bagay ang nakatago at nakatago sa ganito. Kung hindi, paanong hindi ito mababanggit kapag weekdays? Oo, hindi lang siguro masama, nakakatakot din. Gayunpaman, ito ay kapatid ng Panginoon ng lungsod. Kahit na siya ay pangit, ito ay ang kanyang pagkakakilanlan. Kung mapapangasawa mo siya, lilipad ka sa mga sanga at maging isang phoenix. Ito ay bayaw ng Panginoon ng lungsod. Ngayong nawasak na ang Devil Cloud Ghost City, panahon na para maging makapangyarihan ang City Master. Baka mas unlimited na ang future niya. Nakakatukso talagang maging bayaw niya. Kapag ang pulang watawat ay hindi nahuhulog sa bahay at ang kulay na watawat ay kumikislap sa labas, hindi ba't ito rin ay isang malaking kasiyahan sa buhay? Sa oras na ito, ang mga tao sa paligid ay tuwang-tuwa, nag-uusap, nag-aasaran at nasa sabik. Maraming tao pa nga ang naiinip at sabik na sumubok. Para sa karamihan ng mga tao, kung ang kapatid ng Panginoon ng lungsod ay maganda o hindi ay isang susunod na salita. Kahit na, maraming mga tao ang nagpasya na ang kapatid na babae ni Lord Zhou ng lungsod ay dapat na pangit. Pagkatapos ng lahat, hindi ito inihayag ni Lord Zhou ng maaga o huli, ngunit inihayag niya ito sa oras ng dakilang tagumpay. Handa na talagang lumabas ang kanyang layunin. Ito ay isang pagkakataon upang pakasalan ang isang nakababatang.
Kapatid na babae, obviously, hindi ba? Pero kahit ganoon, ano ang magagawa natin? Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang Panginoon Zo ngayon ay isang sikat na pritong manok. Sino ang makakatali ng ganoong hita ay likas na walang pakialam sa hinaharap, kahit na ang gobyerno at ang oposisyon ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan. Paano ito makakapagpasaya sa mga tao? Halos sa oras na ito, sa pangunahing bulwagan, dahan-daang lumabas ang isang opisyal ng ritual. Lahat, tahimik, una sa lahat, sa ngalan ni Lord Zo, gusto kong magpasalamat sa pagpunta mo para lumahok sa martial arts competition ng kapatid ni Lord Zo. Susunod, anyayahan natin ang Panginoong Zo at ang Prinsesa Zo. Nahulog ang mga salita, habang tumutunog ang mga ritual at musika. Dahan-daang lumabas sina Zo Yanshua at Zo Yaner sa bulwagan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Si Zo Yanshua ang nasa unahan. Napakadisente niya sa dumadaloy na damit. Bilang karagdagan, mayroon siyang matikas na hitsura at pag-uugali, na halos may hindi masabi na maharlika at kagandahan. Dahan-daang sumunod si Zo Yaner sa likod ni Zo Yanshua, na nakasuot ng mahabang asol at puting palda, na hindi lamang makapagpapa-highlight sa kanyang matangkad at balingkinitang figure, kundi maging mas kaakit-akit ang kanyang balat na parang nyebe. Sa kanyang ulo, bahagyang natatakpan ng puting belo ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay hindi kapansin-pansin sa malabo, ngunit para sa Aaron, hindi niya malilimutan ang napakarilag at espesyal na mukha na iyon, kahit nasakop nito ang 10,000 na sahig. Shit, lumabas ka, lumabas ka. Oh, bagamat alam ko sa pangkalahatan na si Miss Zo ay hindi iba, sa totoo lang, ang pagtingin sa kanyang figure ay talagang kapana-panabik. Yes, plus the skin is like snow. It's a good thing to say. One white covers all the kakulaitan. Haha, Miss Zo's white can cover all the ugliness. Shit, it's much better than the worst we think. Sa totoo lang, mukhang kailangan kong magtrabaho ng husto mamaya, lahat. Sa sandaling lumitaw ang magkakapatid na Zo, lahat ay nasa sabik. Maraming tao ang nagpapatalas ng kanilang mga kamay at handang sumubok anumang oras. Nakita ito ni Aaron sa kanyang mga mata at nababalisa sa kanyang puso ng ilang sandali. Ladies and gentlemen, halos kasabay nito, pumunta rin si Zo Yanshua sa gitna sa harap ng bulwagan. Sa pamamagitan ng isang tawag, ang lahat ng mga tao ay tumugon sa oras. Nang dumating si Zo sa lungsod, wala siyang anuman at umasa siya sa buong suporta ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa oras na iyon, sinabi ni Zo sa lahat ng kanyang mga kaibigan na kung isang araw ay mapapalaki ni Zo ang lungsod, ang iyong hindi magiging mas malala ang paggamot. Ang mga sumusunod sa akin sa mga ilog at bundok ay ang mga Panginoon ng mga ilog at bundok. Nakakalungkot lang na ang Devil Cloud Ghost Town ay nawasak ng Diyos at ng tao. Bagamat maswerte ang ating lungsod na nasa bansa, alam ko rin na maraming tao na may matayog na mithiin ang nagsisisi. Ang tagumpay na ito ay hindi pa natatag, ngunit nasira na ang kinabukasan. Nagkataon na si Zo ay may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Yaner. Kaya naman, espesyal niyang inutusan ang mga tao na iset up itong martial arts competition para mag-recruit ng mga kamag-anak General Assembly. Habang naghahanap ng mabuting manugang para sa kapatid ko, sinasamantala ko rin ang pagkakataong ito para pasalamatan ka sa iyong malaking suporta sa mga nakaraang taon. Nanguna si Zo Yanshua sa pagpalakpak, at isa-isang tumugon ang mga tao sa ilalim ng entablado. Biglang nakakabingi ang on-site applause at ang momentum. Malamig ang tingin ni Aaron sa lahat ng ito. Bagamat abala siya, walang kinalaman ang excitement sa kanya. Si Zo Yanshua ay talagang isang pambihirang tao. Mayroong ilang mga ibon na may isang bato. Hindi lamang nasisiyahan sa paghahanap ng mabuting asawa para sa kanyang kapatid sa ganitong paraan, ngunit nagawa ring makuha ang puso ng mga tao sa ganitong paraan. Para sa iba pang mga ibon, hindi nalutas ng Aaron ang misteryo na si Zia Wei ay naging Zo Yaner sa ngayon. Hindi pa niya alam, ngunit gayon paman, ang dalawang ibon sa itaas ay sapat na upang ipakita kung gaano kahusay ang paraan ni Zo Yanshua. Hindi nakakagulat na habang ang lungsod ay mabilis na lumalago, maaari itong makakuha ng lahat ng uri ng papuri. Well, wala nang kalokohan. Naniniwala din ako na sa ngayon, wala kang interes sa akin bilang isang malaking tao. Pagkahulog na ng mga salita,
Nagtawanan ang mga manonood. Let me briefly explain the rules of this martial arts competition. Kung mas marami ang insenso sa entablado, mas maikli ang insenso. Sa kabaligtaran, mas mahaba ang insenso. Kahit sinong naruroon ngayon ay maaaring umakyat sa entablado. Kung hindi isang hamon pagkatapos masunog ang insenso, ang taong ito ay magiging pinuno ng hamon ngayon at maging nakababatang hipag ni Zhu sa parehong oras ang aking nakababatang kapatid na babae ay manunood ng labanan sa hamon arena at manalo o kahit halikan si Fangze. Sa karagdagan, sa huling pangungusap, kahit na ang espada ay walang mga mata, kayong lahat ay kaibigan ni Zhu. Kaya naman, kailangang paalalahanan ni Zhu na bagamat mabigat ang kompetisyon sa martial arts, pinakamahusay na huminto kaagad. Bueno, ngayon, opisyal kong inanunsyo na opisyal na nagsimula ang komperensya ng recruitment ng martial arts. Ngumiti si Zhu Yanxue at saka humakbang dahan-daang bumalik sa oras na ito, ang mga manunood ay mas nasasabik sa gayong momentum. Habang sumisigaw ang opisyal ng pagsaludo, ang buong paligid ay pinalo ng mabibigat na tambol, at ang kapaligiran ay itinulak sa pinakamataas na punto para sa isang oras. Dalawang figure ang nanguna sa entablado. Bawat isa ay may hawak na mga sandata, at halatang handa na. Ring pumunta sa gilid ni Aaron, at ang buong tao ay handa na magmadali sa anumang oras. Storytelling channel sa YouTube. Sa oras na ito, sa arena ng hamon, sa tunog ng gong, ang dalawang malalakas na lalaki ay biglang naglunsad ng pag-atake sa isa't isa. Masyadong mamamatay tao ang dalawang lalaki. Mabangis sila sa pagitan ng kutsilyo at baril. Ang kutsilyo ay may lakas ng kutsilyo at ang baril ay may lakas ng baril. Nang dumampi ang kutsilyo at baril, ang apoy ay kung saan-saan. Siya ay karapat-dapat na maging isang magic gun messenger. Bagamat ang pag-atake sa hari ng espada ay lubhang mabangis, sila ay talagang natutunaw ng isa-isa. May nagkomento, sinabi na noong unang panahon na ang 1 pulgada ay mahaba at ang 1 pulgada ay malakas. Ang kapangyarihan ng baril ay likas na may sariling dahilan. Kung walang 10 galaw, ang hari ng espada ay matatalo. Pumayag naman ang ibang lalaki. Hindi nagsalita si Aaron, nakatitig lang sa sitwasyon sa court. Kahit na ang gumagamit ng baril ay may kalamangan sa mga armas, hindi sapat para sa kanya na mapanatili ang isang ganap na kalamangan sa tunggalian. Sa katunayan, nagagawa niya ito dahil sa kanyang tuloy-tuloy na footwork. Ang baril ay parang dragon, at ang paa ay parang nakatapak sa chismis. Huwag banggitin ang 10 galaw. Sa loob ng 3 galaw, tiyak na matatalo ang hari ng espada. Sinasabing ang unang ibon ay binaril ng baril, at ang mga bagay na sumusugod ng maaga ay kadalasang kalahating puno ng tubig. Gayunpaman, mula sa pananaw ng kasalukuyang gumagawa ng kutsilyo at baril, dapat itong mahulog sa lungsod. Ito ay talagang isang lugar ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Kahit na ang kalahating patubig ay medyo malakas. Halos habang nag-iisip si Aaron, habang ang Mama Meryl sa entablado ay tumawag pabalik ng baril ng kabayo, ang dulo ng baril ay diretso sa lalamunan ng kutsilyo, at ang tagumpay o pagkatalo ay nahati. Halos kasabay nito, ang salute officer sa isang tabi ay naglabas din ng kapirasong insenso sa kapal ng kanyang hinlalaki, sinindihan at dahan-daang dinala. Ayon sa mga regulasyon, kung ang insenso ay nasunog at walang ibang humahamon sa entablado, natural, ang baril ay ang hari ng bagong challenge arena. Gayunpaman, paano magiging napakadali ang gayong mga patakaran at napakaraming tao? Halos bago bumaba ang talunang eskrimador, isa pang malakas na lalaki ang direktang sumugod sa entablado na may dalang higanteng palakol. Gayunpaman, tulad ng nakita ni Han Sanchen, direktang pinatalsik siya ng Mama Meryl sa challenge arena sa pamamagitan ng kanyang paraan ng pagbaril at footwork sa loob lamang ng ilang round, at biglang pati si Zhuang sa sigaw ng pagkagulat. Maging si Zhu Yanxue sa kinatatayuan at si Zhu Yaner sa tabi ng challenge arena ay hindi napigil ang tumango. Ngumiti ng malumanay si Aaron. Sa oras na ito, hindi sinasadyang natangay niya ang isang iskolar na may puting mukha na nakatayo sa tabi niya. May hawak na folding fan ang lalaki at maluwag na tiningnan ang eksena sa stage. Puno rin ng pride ang mga mata niya. Mukha siyang kawayan. Oo nga, halos sa susunod na segundo, ang iskolar ay gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa at ang buong lalaki ay lumipad ng direkta. Hey, nasa stage ang Ghostface. Ngayon may magandang play.
Tumango ang mga tao sa paligid. Sino ang nagsabing hindi? Mukhang maamo ang mukha nitong multo, kahit hindi kaaya-aya pakinggan. Masasabi ring wala siyang lakas para igapos ang manok, pero sa totoo lang, isa siyang walang awa. Ang tinatawag na mukha ng multo ay orihinal na nagsabi na siya ay kasing tao ng kanyang mukha, ngunit ang kanyang mukha ay kasing kilabot ng isang multo. Isang grupo ng mga tao ang malayang nag-uusap at tila may tiwala sa taong ito. Tamang-tama, ilang sandali lamang matapos maluklok ang iskolar, diretsyong nabugbog ang dalawang mandirigma. Kasabay nito, muling binuhay ng challenge arena ang halimuyak ng iskolar. Habang inanunsyo ng opisyal ng sulot ang kanyang tagumpay, sa isang panahon, walang dating ingay sa arena ng hamon. Nagkatinginan ang maraming tao na gustong umakyat sa oras na ito. Malinaw, ito ay dapat na malalaking kalakal sa merkado, at maraming tao ang hindi nang ahas na magmadali. Ngumiti ng malumanay si Aaron. Habang ang lahat ng mga tao ay natigilan, sa wakas ay nakahanap siya ng ilang puwang sa masikip na mga tao. Pagkatapos, mula sa mga puwang na ito, dahan-daang naglakad si Aaron papunta sa challenge arena. Walang tao. Sa itaas ng kinatatayuan, mahinahong isinara ng ghost-faced scholar ang pamaypay at marahang tumingin sa libu-libong tao sa ibaba. Tuwang-tuwa siya. At least sa oras na ito, bagamat may ipon din ang karamihan, kung tutusin, walang nangahas na umakyat sa entablado pansamantala, na kahit papaano ay nagpakita na sapat na ang kanyang prestihiyo. Bilang isang tanyag na alagad ng lungsod, mayroon siyang kumpiyansa na ito. Natural, hindi siya napalaki sa kanyang puso, ngunit may sariling kakaibang kakayahan. Sa partikular, bagamat parang ordinaryo ang natitiklap na pamaypay sa kanyang kamay, punong-puno ito ng pamatay na galaw sa kanyang kamay. Siya ay gumagala sa Jiangho sa loob ng maraming taon, ngunit kakaunti ang mga tao na makakagawa ng 10 galaw sa pamaypay na ito. Not to mention, ang ghost face ay may napakagandang internal power at evil skill. Hindi ko masasabing kaya kong saluhin ang challenge na arena na ito, ngunit naniniwala ang ghost face na siya talaga ang pinakamakapangyarihang katunggali. Nasunog na ang 1/3 ng insenso. Sino pa ang gustong humamon? Bahagyang nagmamadali ang opisyal ng sulot sa oras na ito. Hayaan mo akong subukan. Isang boses, bigla ding tumugon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!